Mahimbing ang tulog ni Talea sa sopa. Nahihirapan na siyang umupo dahil 7 months na ang kanyang tiyan. Hindi na rin siya pinayagan ni Miguel na magtrabaho pa sa opisina. Medyo na-bored siya dahil siya lang ang mag-isa sa bahay at mga katulong lang ang kanyang kasama sa mansyon. Nakatulog siya sa sopa habang hinihintay niya ang pag-uwi ni Miguel. May narinig siyang sasakyan na pumasok sa gate. Nagmadali siyang tumayo, nakita niya si Miguel na pababa na ito ng kotse. Pero imbis na bumangon ay nagmadali siyang humiga ulit sa sopa. Pinikit niya ang kanyang mga mata at kunwaring natutulog. Pagpasok ni Miguel, nakita niya si Talea na mahimbing na natutulog sa sopa. Nilapitan niya ito at binuhat papuntang kwarto. Kinikilig si Talea sa ginagawa ni Miguel. Natutuwa ang kanyang puso dahil damang-dama niya ang pagmamahal ni Miguel sa kanya. Pagdating sa loob ng kwarto, binaba siya ni Miguel sa kama. Nilagyan siya ng kumot nito at pumasok na rin si Miguel sa banyo para maligo. Hindi pa rin kumibo si Talea at pinanindigan niya ang kanyang kunwaring tulog. Pagkatapos maligo, lumabas na rin si Miguel ng banyo. Naramdaman niyang humiga sa kanyang tabi si Miguel at hinaplos ang mukha niya. At kinilig naman siya sa sobrang tuwa. Nakiliti siya sa bawat paghaplos nito sa kanyang mukha. At nagdulot din ito ng init sa kanyang katawan. Bumilis ang pagtibok ng kanyang dibdib. Gusto niyang idilat ang kanyang mga mata dahil gusto niyang makita ang mukha ng kanyang asawa. Pero nag-enjoy siya sa bawat paghaplos ni Miguel sa kanyang mukha. Lumipat ang mga kamay ni Miguel sa kanyang labi. Nilaro-laruan ni Miguel ang mapupula niyang labi. Nagiinit na ang buong katawan ni Talea kaya't hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang mga mata ni Miguel na nag-aapoy sa init. Nagkatitigan silang dalawa hanggang sa naramdaman ni Talea ang pagbasa ng kanyang ari. "Hi Talea, kumusta ang araw mo? Naboard ka ba, asawa ko?" tanong ni Miguel kay Talea, sabay hinalikan siya ni Miguel sa labi. "Namimiss kita Miguel, nasanay ako na magkasama tayo sa opisina. Ngayon nasa bahay lang ako sa sobrang lungkot. Gusto kitang makita, gusto kitang yakapin ng mahigpit." Pinisil ni Miguel ang mukha ni Talea at hinalikan niya ito sa noo. "Halika babe, yakapin mo na ako at ng sobrang higpit. I miss you Talea, I love you so much." "I love you too Miguel." Niyakap ni Miguel si Talea ng sobrang higpit si Miguel at matagal niya itong binitawan. "Totoo ba Talea na miss mo ako?" tanong ni Miguel na may halong ngiti. "Yes Miguel, sobrang kitang na-miss Miguel," sagot ni Talea habang yakap-yakap ni Miguel ng mahigpit. "Talea, maraming salamat at pinapatawad mo na ako. Pangako ko sa iyo, hindi na kita sasaktan pa. Aalagaan at mamahalin kita," saad ni Miguel habang hinahalikan si Talea sa pisngi. Nagulat si Talea nang biglang mag-umpisa si Miguel sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel para tanggalin ito sa kanya, pero tinitigan siya ni Miguel, titig na pumapasok sa loob ng kanyang kaluluwa. Ramdam niya ang init ng katawan ni Miguel. Nagsimula na siyang kabahan, pero mabilis si Miguel. "Talea, akin ka lang. Ako lang ang may karapatan sa katawan mo. Alam mo bang nagsiselos ako kay Carlos? Nasasaktan ako nang makita ko na hinawakan niya ang kamay mo." Seryosong saad ni Miguel. "Miguel, malaki na ang tiyan ko eh. Pwede pa ba to? Hahaha," tanong ni Talea. "Oo naman, akong bahala Talea. Sige na please, lulun pa ba ako sa harapan mo? Para pagbigyan mo lang ako Talea." "Inaakit kita babe, hindi ka obvious," hinubad ni Miguel ang kanya. "I love you Miguel," tura ni Talea. "I love you too babe," tugon ni Miguel. Humarap si Talea kay Miguel at hinalikan niya ito sa labi. Niyakap siya ng mahigpit ni Miguel at ikinulong sa mga braso nito hanggang sa tuluyan na silang makatulog. Nagising si Talea sa sikat ng araw. Binuksan kasi ni Miguel ang bintana bago siya umalis papuntang opisina. Nagmadali itong umalis dahil may nabol siyang client. Nagising si Talea na wala si Miguel sa kanyang tabi. "Miguel, di mo ako ginising bago ka umalis," bulong niya sa kanyang sarili. Nagmadali siyang bumangon at kinuha niya ang kanyang cellphone. Tatawagan niya sana si Miguel pero na makita niya na may picture niya sa gallery ay napangiti sa tuwa. Picture nilang dalawa ni Miguel habang nakaunan at nakayakap siya kay Miguel. Natutuwa siya dahil naramdaman niya na ang pagmamahal ni Miguel sa kanya. Nagmadali siyang bumangon, naliligo at nagmamadali
nagbihis. Gusto niyang puntahan si Miguel sa opisina at dalhan ito ng breakfast. Samantalang kararating lang ni Miguel sa kanyang opisina, galing sa kanyang ka-meeting na client, kumuha siya ng tubig at umupo sa kanyang upuan nang biglang bumukas ang kanyang pinto at nagulat siya nang makita niya si Vanessa. Sinara ni Vanessa ang pinto at lumapit ito kay Miguel. Tumayo si Miguel at itinulak niya palabas ng pinto si Vanessa. Vanessa, ayaw ko ng gulo, umalis ka na dito, singhal ni Miguel habang hawak-hawak sa braso si Vanessa. Miguel, bitawan mo ako. Gusto kitang makausap. Gusto kitang makita, Miguel. Huwag mo akong iwasan. Mahal na mahal kita, Miguel. Alam mo naman yan, di ba? Kailangan kita. Hindi ko kaya na mawala ka sa buhay ko. Seryosong tura ni Vanessa habang tumutulo ang mga luha nito. Nang makita ni Miguel na umiyak si Vanessa, ay uminahon na rin siya at pinakalma niya si Vanessa. Vanessa, sana maintindihan mo ako. Kailangan ko nang putulin ang sa atin dahil malapit na kaming magkaanak ni Talaya. Kailangan ako ng asawa ko, saad ni Miguel. Miguel, hindi mo ako naiintindihan. Imamamatay ako kapag nawala ka sa akin, Miguel. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Miguel. At nangako ka sa akin na hindi mo ako iiwan. Ang bilis mo naman makalimot, Miguel. Natatandaan ko pa ang mga pangako mo sa akin. Sumbat ni Vanessa kay Miguel. Vanessa, may asawa na ako at mahal na mahal ko si Talaya. Ayoko siyang masaktan, ayoko siyang makitang nahihirapan. Vanessa, nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na ang panggugulo sa amin ni Talaya. Gusto ko siyang makitang masaya kasama ang anak namin. Vanessa, saad ni Miguel. Miguel, naguguluhan ka lang, di ba? Ako ang mahal mo. Ako ang kailangan mo, hindi ang babaeng yun. Singhal ni Vanessa kay Miguel. Pagkatapos magbihis ni Talaya ay nagmamadali na siyang bumaba sa kitchen. Nasa bakasyon pa kasi ang mami at daddy ni Miguel kaya mag-isa lang siya araw-araw sa mansyon. Nakita niya si Manang na naghanda ng breakfast. Yaya, good morning po. Bati niya kay Yaya Karina. Talaya, good morning Iya. Umalis na si Miguel. Ang sabi may importante daw siyang pupuntahan. Kumain ka na Iya. Ang sabi ni Miguel sa akin. Kung gumising ka na, alagaan daw kita at pakainin ng breakfast. Halika, umupo ka, magluluto ako ng chicken soup. Umupo ka na, saad ni Yaya Karina. Mabait ito kay Talaya at naawa siya dito mula pa nung araw pa na ito'y dumating sa mansyon. Saksi siya sa papahirap ni Miguel sa kay Talaya, pero ngayon nagbago na ang lahat dahil nakita niya kung gaano na ito kamahal ni Miguel ngayon. Yaya, wala bang sinabi sa'yo si Miguel kung saan siya pupunta? Tanong ni Talaya. Talaya, wala nagmadali siyang umalis, may importante daw siyang asikasuhin. Sige, kumain ka na, huwag ka na mag-isip ng hindi maganda, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Talaya, mahal na mahal ka ng alaga ko, kaya wag ka na mag-isip ng masama, okay? Saad ni Yaya Karina. Okay po Yaya, thank you po. Pagkatapos mag-breakfast ni Talaya, lumabas siya sa ng garden. Naglakad-lakad siya malapit sa swimming pool habang hinahawakan niya ang kanyang tiyan. Anak, kapag lumabas ka na sa tiyan ko, tuturuan ka ni daddy kung paano lumangoy. Sana anak, healthy ka kapag lumabas ka na. At wag mo sanang pahirapan si mami pag nanganak na ako sa'yo, anak ha. First baby kita natatakot ako anak, pero alam ko nandito ang daddy mo, hindi niya ako pababayaan. Kaya masaya na ako, pilitin kong hindi ka matakot at malungkot. Hanapin din natin ang lolo at lola mo para mas masaya pa tayo. Miss na miss ko na sila anak, hindi na sila nagpapakita sa akin. Bulong ni Talaya sa baby na nasa kanyang tiyan. Samantalang hindi pa rin lumalabas si Vanessa sa opisina ni Miguel. Nagmamakaawa pa rin ito na hindi iwanan ni Miguel. Umiiyak si Vanessa habang lumuluhod sa harapan ni Miguel. Vanessa, please, tumayo ka na dyan. Hindi mo naman kailangan gawin yan Ang gawin natin ngayon ay ang tama dahil ayokong ako ang dahilan sa pagluha ng asawa ko. Seryosong saad ni Miguel sa harap mismo ni Vanessa. Galit na galit si Vanessa sa kanyang narinig, agad siyang tumayo at sinampal niya ng napakalakas si Miguel. Nagulat si Miguel sa ginawa ni Vanessa pero kalmado siya at ayaw niya magbitaw ng masakit na salita dahil nakikita niya kung paano niya itong nasaktan. Miguel, ang kapal na mukha mo, hindi ka ba nahiyang sabihin sa akin yan sa harapan ko? Baka nakakalimutan mo Miguel na fake ang kasal niyo ng babaeng yun. Sigaw ni Vanessa kay Miguel. Vanessa, shut up! Ayaw kong may makarinig sa'yo. Pati si mami at daddy, magagalit yun kapag nalaman nila na fake ang kasal namin ni Talaya. At si Talaya, masasaktan siya Vanessa, baka maapektuhan ang baby namin na nasa tiyan niya. Miguel, puro si Talaya ang iniisip mo. Paano naman ako Miguel? Paano tayo? Ako ang minahal mo, hindi ang babaeng yun.
ka lang sa kanya, Miguel. Huwag kang pabigla-bigla ng desisyon. Tuparin mo ang mga plano mo sa akin na ako lang, na tayo ang magkasama habang buhay, sigaw ni Vanessa. Vanessa, tama na, umuwi ka na. Marami pa akong gagawin. Sige na, Vanessa, umuwi ka na. At kung pwede lang, huwag ka nang magpakita pa sa akin. Lalo na kay Talia. Saad ni Miguel. Binuksan niya ang pinto para palabasin na si Talia. Tinitigan siya ni Vanessa at nagbabanta pa ito na sabihin niya raw ang lahat kay Talia na fake lang ang kanilang kasal para layuin siya nito. Kinakabahan si Miguel sa sinabi ni Vanessa. Alam niyang binablockmail na siya nito. Natatakot siya na baka nga gawin ni Vanessa ang binabanta nito. Binablockmail mo ba ako, Vanessa? Hindi ka pa ba nagsasawa? Paulit-ulit na lang ba tayong ganito? Maawa ka naman sa akin, Vanessa. Palayain mo na ako sa puso mo. Hindi na kita mahal, saad ni Miguel. Miguel, oo, dahil sinasaktan mo ako, hindi ako papayag na iiwan mo lang basta-basta. Aalis ako ngayon, Miguel, pero babalikan kita at kapag tanggihan mo ako, alam mo na kung anong susunod na mangyayari. Bye, Miguel. Paglabas ni Vanessa, nag-iwan pa ito ng matamis na ngiti kay Miguel. Kinabahan si Miguel sa pwedeng mangyari. Nagulat si Talia nang may biglang tumawag sa kanyang pangalan. Nasa labas ng gate si Vanessa. Tumayo siya at lumapit sa gate, pero hindi niya ito binuksan. Nakita niya kasi na galit si Vanessa. Natatakot siya, baka sasaktan siya nito at mapahamak ang kanyang baby na nasa kanyang tiyan. Talia, buksan mo ang gate. Mag-usap tayo. Galit na singhal ni Vanessa. Bawal ka dito, Vanessa, at isa pa, wala dito ang hinahanap mo. Umalis ka na at wala akong panahon na makipag-away sa'yo, singhal ni Talia kay Vanessa. Magaling, ha ha ha, ang ganda ng buhay mo, para kang madam sa palasyo ni Miguel ha. Kumusta naman ang buhay ng isang paanakan, Talia? Huwag kang magsaya dahil hindi kita hahayaan na maging masaya kasama si Miguel. Tandaan mo, akin lang si Miguel. Talia, akin lang siya at hindi kita hayaan na maagaw mo siya ng tuluyan mula sa akin, sigaw ni Vanessa. Vanessa, alam mo bang trespassing ka? Wala ka ng karapatan na umapak sa pamamahay namin. Lumayas ka dito at nang malamang hindi mo pag-aari si Miguel dahil akin lang siya at ako ang pinakasalan niya, hindi ikaw. Ako ang legal wife. Narinig mo, Vanessa? Walang sayo. Hindi ka na mahal ni Miguel. At akin lang si Miguel. Hindi kita hayaan na makalapit sa asawa ko, saad ni Talia. Ha 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 ha. Wow, Talia. Ha ha ha. Pwede ka pala sa komedy. Pinapatawa mo ako. Asawa? Sinong nagsabi sa'yo na asawa mo si Miguel? Kaya ba matapang ka dahil diyan sa akala mo na asawa ka niya? Gumising ka, Talia. Medyo malayo na rin ang narating ng panaginip mo. Nag-iba ang tsura ni Talia at lumapit siya sa gate. Nagugulan siya sa sinabi ni Vanessa. Meron itong ibig sabihin kaya gusto niyang klaruhin, pero nagulat siya nang biglang dumating ang kotse ni Miguel. Nakita ni Miguel si Vanessa na nakatayo sa labas ng gate. Bumaba siya sa kanyang kotse at lumapit siya kay Vanessa. Nakita ni Miguel ang itsura ni Talia. Natatakot siya, baka may sinabi si Vanessa sa kanyang asawa. Vanessa, anong ginagawa mo dito? Pati ba naman dito, Vanessa? Umalis ka na please, huwag kang gumawa ng gulo dito sa mansyon, saad ni Miguel. Natakot ba kita, Miguel? Hahaha, natanggap mo ba ang message ko na kakausapin ko ang asawa mo? Natawang tanong ni Vanessa kay Miguel. Umayos ka, Vanessa, hindi mo alam ang ginagawa mo, singhal ni Miguel kay Vanessa. Okay, Miguel, aalis ako, pero tandaan mo, sa oras na iiwasan mo pa ako, alam mo na kung anong mangyayari. Sample lang to, Miguel. Kung ayaw mo manganak si Talia nang wala sa oras, huwag mo akong iwasan, singhal ni Vanessa at nagmamadali na itong sumakay ng kotse. Binuksan ng driver nila ang gate upang makapasok ang kotse ni Miguel, habang nakatayo pa rin si Talia at hindi ito makagalaw. Parang may nagsasabi sa kanyang utak na may itinatago sa kanya si Miguel. Talia, pumasok ka na sa loob. Sa susunod, wag mo nang kausapin si Vanessa. Walang magandang maidudulot sa iyo ang mga lumalabas sa bibig niya, saad ni Miguel. Miguel, may tinatago ba kayo sa akin? Meron ba akong hindi ko alam, Miguel? Talia, wala akong tinatago sa iyo. Pumasok ka na sa loob. Walang magawa si Talia kundi sumunod siya sa sinabi ni Miguel. Pumasok siya sa loob at kumuha ng tubig para ibigay kay Miguel. Nasa isip pa rin niya ang pagdududa pero ayaw niyang mag-isip ng hindi maganda dahil ayaw niyang maapektuhan ang baby nila ni Miguel. Kahit alam ng puso niya na meron siyang hindi alam at kung ano man yun ay paghandaan niyan lang sa pagdating ng araw. Malalim na ang gabi, hindi pa rin makaramdam ng antok si Talia. Kahit anong pilit niyang ipikit ang kanyang mga mata ay nanatiling
Gising pa rin ang kanyang utak. Hindi mawala sa kanyang isip ang mga katagang lumabas sa bibig ni Vanessa. Tinitigan niya si Miguel habang mahimbing ang tulog nito at halatang pagod na pagod, hinaplos niya ang mukha ni Miguel at pinisil niya ang ilong nito. Ang gwapo mo, Miguel. Hindi ko masisisi si Vanessa kung bakit hanggang ngayon na hindi pa rin tumigil na mahalin ka, pero ayaw kitang ibigay sa kanya, Miguel. Akin ka lang, mahal na mahal kita. Ipaglalaban ko ang pagmamahalan natin. Magkakaanak na tayo. Aalagaan ko kayong pareho, mamahalin at bibigay ko ang aking oras sa inyong dalawa. Hindi na malaya ni Talia na pumatak na pala ang luha. Niyakap niya ng mahigpit si Miguel at hinalikan ito sa labi. Pinilit niya ang kanyang sarili na makatulog dahil masama sa buntis ang magpuyat. Pagising ni Talia sa umaga, wala naman sa kanyang tabi si Miguel. Labis ang kanyang lungkot dahil hindi na naman niya nabutan ang kanyang asawa. Late na kasi siyang nakatulog kagabi kaya matagal siyang nagising. Nagmadali siyang maligo at nag-shower para maglakalakad sa labas at makalanghap siya ng fresh air sa garden. Samantalang busy si Miguel sa paghahanda, bumili siya ng gown ni Talia and one set of jewelry. Sobrang mahal ng alahas ang kanyang binili para kay Talia. Meron siyang inutusan na mag-deliver nito sa kanilang mansyon. Na-surprise si Talia nang buksan niya ang box na makita niya ang magandang gown at mamahaling alahas ay tumulo ang kanyang luha. May card na nakadikit sa box at binuksan niya ito. Lalong lumabas ang kanyang ganda nang suotin niya ito. I love you, Talia. Yan ang suotin mo mamaya. Susundin kita at 8 ng gabi. Sobrang natuwa si Talia dahil sa wakas binigyan na siya ng oras ni Miguel. Excited siya sa date nila ni Miguel. Abot tenga ang kanyang ngiti. Kinuha niya ang kwintas at nilagay niya ito sa kanyang leeg. Bagay sa akin, I'm sure matutuwa si Miguel kapag nakita niya ang suot ko to. Lumipas ang ilang oras, tinawagan ni Miguel sa Talia na maghanda na lang ito sa kanilang driver, magpahatid na lang ito. Dahil medyo alanganin ang kanyang oras, pumayag naman si Talia kaya excited na rin siyang magbihis. Ang ganda ni Talia sa kanyang suot na gown. Kulay blue ito at bagay sa kanya ang design at ang kulay. Nakingiti siya habang pinagmamasdan ang mukha niya sa salamin. Gusto niya matuwa si Miguel kapag nakita siya nito ng ganun ang kaganda. Eksakto alas 8 ng gabi. Dumating si Talia sa lugar kung saan sila magkikita ni Miguel. Pero nagtataka siya nang umabot na siya ng 9 PM, hindi pa rin ito dumarating. Sinubukan niya itong tawagan sa cellphone pero hindi siya nito sinasagot. Masakit na ang kanyang paa dahil nakasuot siya ng mataas na heels. Almost 10 o'clock na ng gabi, hindi pa rin dumarating si Miguel. Lumapit ang isa sa mga waiter, kinausap siya nito na magsasarado na sila ng 10 o'clock. Kahit nagugutom si Talia, hindi pa rin siya kumain dahil hinihintay niya si Miguel. Kinuha niya ang kanyang phone at tinawag niya ito pero boses ng isang babae ang sumagot sa kabilang linya. Hello Talia, kanina ka pa ba? Magsasarado ng restaurant, di ba? Bakit hindi ka pa umuwi? Huwag mo nang hintayin si Miguel. Kakatapos lang namin mag-sex. Pang-asar ni Vanessa sa kabilang linya. Vanessa, nasaan ang asawa ko? Ibigay mo sa kanya ang cellphone. Gusto ko siyang makausap. Saad ni Talia nang nahihirapan ng huminga dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Tinawanan lang siya ni Vanessa at pinatayan siya ng cellphone. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha ni Talia. Halos hindi niya na maihakba ang kanyang mga paa. Hinubad niya ang kanyang heels at binitbit niya ito. Naglakad siya sa kalsada na nakapaa. Di niya alam kung saan direksyon siya pupunta. Ang mahalaga sa kanya ay makalayo siya sa lugar na yaon. Nagulat siya na may isang kotse na huminto sa kanyang likuran. Talia, bakit ka naglalakad? Sumakay ka dito sa kotse ko, saad ni Nathan. Nagulat si Talia nang makita niya si Nathan pero tinitigan niya lang ang kanyang dating boyfriend. Galit na galit pa rin siya kay Nathan kaya ayaw niya makita ang mukha nito. Nahuli niya kasi na nagtatalag si Nathan at si Vanessa mismo sa opisina ni Nathan. Talia, anong nangyayari sa'yo? Halika, ihatid kita sa inyo, saad ni Nathan pero hindi pa rin nagsasalita si Talia. Tumulo lang ang mga luha nito at nagpatuloy sa paglalakad. Alam ni Nathan na mayroon itong problema dahil baka sa mukha nito. Nagpark siya sa gilid ng kalsada at kinarga niya si Talia para isakay sa kanyang kotse pero sinampal-sampal ni Talia ang kanyang dibdib. Hinayaan niya lang nasaktan siya ni Talia dahil ito ang paraan niya nito para mailabas ang galit sa kanyang dibdib. Matagal din kasi silang magkasintahan noon kaya alam niya ang ugali ni Talia. Pinagsisisihan na rin ni Nathan ang ginawa niyang pagtataksil kay Talia. Noon, pinaupo niya si Talia sa kanyang tabi at nilagyan niya ito ng seatbelt. Hindi pa rin ito tumigil sa pag-iyak.
Binigyan niya ito ng panyo para punasan ang mukha nito na punong-puno ng luha. Talia, si Miguel ba ang dahilan ng pag-iyak mo? Nasaan ba ang asawa mo? Bakit hinayaan kanya maglakad ng ganitong oras? Tanong ni Nathan. Nathan, bakit ang malas ko sa pag-ibig? Pareho kayo ni Miguel. Mga manloloko. Ang masakit, isang babae lang ang pinalit niyo sa akin. Nang mahuli kitang kasex mo si Vanessa, ang sakit-sakit, Nathan, para akong mamatay sa sakit. Ngayon naman, first date namin ni Miguel, hindi niya ako sinipot. Tinawagan ko siya sa kanyang phone, si Vanessa ang sumagot. At ang sabi kakatapos ang nilang mag-sex, humagulhol ng pang-iyak si Nathan. Si Talia, hinawakan ni Nathan ang braso niya para yakapin sana pero tinulok siya nito. Huwag mo akong hawakan, Nathan. Dalhin mo ako sa malayong lugar, malayo kay Miguel at Vanessa, saad ni Talia habang pinupunasan niya ang kanyang luha. Sa kondo ka muna magpalipas ng oras, Talia. Ihahatid kita doon at sa bahay na ako matutulog. Huwag ka muna umuwi sa asawa mo. Minsan turuan mo rin siya ng leksyon para hindi niya ulitin ang ginawa niya sa'yo, saad ni Nathan. Nag-aalala siya kay Talia. Dati na rin niya itong girlfriend at isa din siya sa nanakit kay Talia kaya labis ang kanyang pag-aalala dito. Nakita niya ang sunod-sunod na pagpatak ng luha ni Talia. Gusto man niya itong yakapin pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Ayaw niya magalit ito sa kanya. Dinala niya si Talia sa kanyang kondo. Binigyan niya ito ng damit para maligo at magpalit. Hindi pa rin tumigil si Talia sa pag-iyak. Iyak pa rin siya ng iyak. Kaya hindi na nakatiis si Nathan. Lumapit siya at hinawakan niya ang balikat nito. Talia, kausapin mo ako. Hindi bilang kaaway. Kausapin mo ako bilang kaibigan. Makikinig ako sa iyo. Sabihin mo sa akin ang nararamdaman mo. Ilabas mo ang galit mo. Gusto mo akong sampalin para mabawasan ang bigat ng dibdib mo. Naiintindihan kita, Talia, saad ni Nathan. Labis ang pag-aalala niya kay Talia dahil hindi ito tumigil sa kakaiyak. Sinimula pa kanina. Hindi man lang niya tiningnan ang mukha ni Nathan. Kinuha ni Nathan ang kanyang kotse para umalis pero hinawakan ni Talia ang kanyang kamay. Talia, wag mo akong iiwan, dito ka lang. Ayaw kong mag-isa dito. Nathan, wag mo akong iiwan. Natatakot ako baka sasaktan ko ang sarili ko. Natatakot ako baka tumalon ako sa building. Nathan, ang sakit-sakit, hindi ko kakayanin. Pagod na akong masaktan. Pagod na akong magtiwala. Ang akala ko mahal ako ni Miguel pero nakipagtalik siya kay Vanessa. Ang sabi niya magkikita kami sa restaurant pero kahit anino niya ay hindi nagpakita sa akin. Saad ni Talia habang hawak-hawak niya ang kanyang dibdib. Nahihirapan na siyang huminga dahil sa kakaiyak. Niyakap ni Nathan si Talia para maibsan kahit konti ang sakit na nararamdaman nito. Talia, I'm sorry. Kung naranasan mo ang sakit na yan, wala man lang akong maitulong sa'yo. Di ko alam kung paano tanggalin ang sakit yan sa puso mo. Huwag ka nang umiyak. Talia, tama na. Bukas kausapin mo si Miguel, sabihin mo sa kanya ang lahat ng mga hinanakit mo. Seryosong sabi ni Nathan habang tinatapik niya ang likod ni Talia. Umupo si Talia sa sopa at nag-iisip kung anong dapat niyang gawin. Ang gusto niya ngayon, ayaw niyang makita ang mukha ni Miguel dahil hindi pa siya handa na kausapin ito. Gusto niyang mag-isa at mag-iisip ng tama. Miss na rin niya ang kanyang mga magulang. Gustong-gusto niya na rin itong makita pero hindi niya alam kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Kailangan niya ng yakap ng kanyang mami. Noon pa, tuwing nasasaktan siya, isang halik at yakap lang ng mami niya ay magaan na ang pakiramdam niya. Pero ngayon, mag-isa na lang siyang humaharap sa kanyang mga problema. Nagising si Talia. Nagising si Miguel, hubot-hubad. Nagtataka siya dahil hindi pamilyar sa kanya ang kamang hinihiga niya. Nagmamadali siyang tumayo at hinanap niya si Talia. Medyo nahihilo pa siya at mayroong band-aid ang kanyang ulo. Naalala niya habang papunta siya sa restaurant kung saan ang tagpuan nila ni Talia ay biglang hinaharangan ang kanyang kotse. Bumaba siya sa sasakyan para magtanong kung ano ang pakay ng mga taong yun pero biglang hinampas ang kanyang ulo at nawala na siya ng ulirat. Nasaan ako? Talia, nasaan na siya? Oh my God, hindi ko siya napuntahan sa restaurant kung saan kami nag-dinner date. Biglang bumukas ang pinto at mukha ni Vanessa ang kanyang nakita. Anong ginagawa mo sa akin, Vanessa? Nasaan ang asawa ko? Sunod-sunod na tanong ni Miguel. Relax, Miguel. Nasa mga kamay na siya ni Nathan ngayon. Baka tulad natin, nagsisex din sila ngayon. Saad ni Vanessa habang nakangiti. Hindi kayo magkatulad, Vanessa. Desperada ka na. Alam mo ba kung gaano
kaimportante sa amin ni Talia ang gabing yun. Excited akong makita ang asawa ko ng gabing yun at alam kong ganun din ang nararamdaman niya sa akin. Pero dahil dyan sa kabaliwan mo, nasasaktan ko na naman ang asawa ko. Miguel, asawa? Ha, asawa, sigurado ka dyan? Pareho nating alam na fake ang kasal niyo ni Talia. Miguel, paano kaya kung sasabihin ko kay Talia ang totoo? Paano kaya kung sabihin ko sa kanya na fake ang kasal niyong dalawa? Huwag mo akong galitin, Miguel, dahil hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Huwag mo akong takutin, Vanessa. Matapang ka lang dahil isang gangster ang ama mo. Kaya kaya niyo nang pumatay ng tao. Pero tandaan mo ito, Vanessa, huwag mo akong susubukan dahil hindi ako natatakot sa iyo. Singhal ni Miguel. Nagmamadali na siyang nagbihis para umalis pero nang buksan niya ang pinto, hinarangan siya ni Vanessa. Hindi nagdalawang isip si Miguel na itulak niya si Vanessa, tumalsik ito sa sahig. Kaya't nagmadali siyang lumabas ng kondo. Hindi niya alam kung nasaan ang kanyang kotse. Lumabas siya sa kalsada at pumara ng taxi. Pagdating niya sa mansyon, dali-dali siyang umakyat sa kanyang kwarto para puntahan si Talia. Nagulat siya dahil wala si Talia sa kwarto. Talia, Talia, sigaw ni Miguel pero wala siyang nakikitang Talia. Bumaba siya sa sala at nagbaka sakali na nasa garden lang ito. Pero bigo naman siya dahil wala pa rin si Talia doon. Yaya, natataranta si Yaya Karina dahil sunod-sunod na pagtawag ni Miguel sa kanya. Humihingal pa ito nang lumapit kay Miguel. Miguel, ano bang nangyayari sa iyo at bakit ngayon ka lang umuwi? Nauna ang kotse mo dito sa bahay kagabi. Ang sabi pinatid mo daw kaya hindi na rin ako nagtanong pa sa iyo. Saad ni Yaya Karina. Yaya, nasaan ang asawa ko? Nasaan si Talia? Bakit wala siya sa kanyang kwarto? Sunod-sunod na tanong ni Miguel sa kanyang yaya. Miguel, wala ba siya sa kwarto nyo? Ang sabi sa akin kagabi meron daw kayong dinner date. Ang ganda pa nga ng suot niya kagabi at nagmayabang pa siya sa alahas na binigay mo sa kanya. Anong nangyari, Miguel? Akala ko ba na magkasama kayo ni Talia? Nagtatakang tanong ni Yaya Karina. Yaya, nasaan siya? Mahabang kwento, Yaya. Oh my God, saan ka na, Talia? Pumasok sa isip niya na alala yung sinabi ni Vanessa na magkasama si Nathan at Talia. Nagmamadali siyang umalis ng bahay. Tinawagan niya ang cellphone ni Talia pero walang sumasagot. Samantalang nakahiga pa rin si Talia. Nakita niya na tumatawag si Miguel sa kanyang cellphone pero hindi niya ito sinasagot. Namamaga pa rin ang mga mata niya sa kakaiyak. Kagabi nagulat siya nang biglang pumasok si Nathan sa kwarto. May dala itong breakfast na nakalagay sa isang tray. Nilagay niya ito sa table. Tumayo ka na dyan, Talia. Kailangan mong kumain. Alam kong hindi ka kumain kagabi, saad ni Nathan habang hinihiwa niya ang tusino at hotdog para kay Talia. Nathan, hindi mo na kailangan gawin yan. Saka wala akong ganang kumain, sagot ni Talia habang nakatingin pa rin ang mga mata nito sa kanyang phone na tila bang hinihintay niya tumawag ulit si Miguel. Nagring nga ulit ang kanyang cellphone pero tinitigan niya pa rin ito. Nakita ni Nathan ang pagtulo ng luha ni Talia. Nakita niya kung gaano kamahal ni Talia si Miguel at nasasaktan siya sa nangyayari sa kanyang ex-girlfriend. Talia, sagutin mo ang kausapin mo si Miguel. Pakinggan mo ang mga paliwanag niya at saka mo timbangin kung paniniwalaan mo ba siya o hindi. Ang mahalaga, nagkausap na kayo. Ayaw kong magkakaganyan ka. Tingnan mo sarili mo, Talia. Baka maapektuhan ang baby mo sa ginagawa mo. Seryosong sabi ni Nathan. Kinuha ni Nathan ang cellphone ni Talia at siya mismo ang tumawag kay Miguel. Nagmamadaling tumayo si Talia para hablutin niya ito sa kamay ni Nathan pero mabilis si Nathan at agad siyang lumabas ng kwarto. Samantalang nabuhayan ng loob si Miguel nang makita niyang tumawag si Talia sa kanya. Sinagot niya ito agad pero nagulat siya dahil lalaki ang sumugot sa phone ni Talia. Hello Talia, nasaan ka asawa ko? Tanong ni Miguel. Miguel, kung gusto mong makita ang asawa mo, puntahan mo siya dito sa kondo. Singhal ni Nathan. Nagtataka si Miguel kung bakit hawak ni Nathan ang cellphone ni Talia. Bakit hawak mo ang cellphone ng asawa ko? Tanong ni Miguel. Pero pinatay na ni Nathan ang tawag. Nagsinda rin si Nathan ang address sa kanyang messenger. Madali niyang pinuntahan ang address na binigay ni Nathan sa kanya. Samantalang galit na galit si Talia sa ginawa ni Nathan pero wala siyang magawa dahil tapos na ang lahat. Tinawagan na nito si Miguel. Lumipas ang ilang minuto, mayroong kumakatok sa pinto. Agad naman itong binuksan ni Nathan pero isang malakas na suntok ang binitawan sa mukha ni Nathan. Si Miguel ang sumuntok sa kanya. Binugbog niya ito ng binugbog. Nagtataka si Talia sa ingay sa labas ng kwarto. Nagmadali siyang lumabas, sumigaw siya ng malakas dahil sa kanyang nakikita.
Duguan ang labi ng dalawa, nagsuntukan pa rin ito kahit nakita nilang nakatingin si Talia sa kanila. Tumigil na kayo, sigaw ni Talia. Tumigil na rin silang dalawa at kanya-kanyang pahid sa kanilang labi. Duguan kasi ang labi nila. Tinitigan ni Miguel si Talia pero ayaw tumingin ni Talia sa mata niya. Anong ginagawa mo dito, Miguel? Umalis ka na, galit na tura ni Talia. Umalis ka na dito, Miguel. Ayaw na kitang makita. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, may lakas loob ko pang magpakita sa akin. Bilib na ako sa kakapalan ng mukhaan mo. Hindi kita kailangan. Lumayas ka sa harapan ko, Miguel. Ayaw na kitang makita. Galit na singhal ni Talia kay Miguel. Talia, nandito ako para sunduin ka. Halika na, umuwi na tayo sa mansyon, saad ni Miguel habang hawak-hawak niya sa balikat si Talia. Pero mabilis siyang tinulak ni Talia. Ayaw nitong magpahawak kay Miguel. Miguel, umalis ka na. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, may gana ka pang pumunta dito. Ang kapal na mukha mo, Miguel, singhal ni Talia. Hinawakan siya ni Miguel pero tinulak niya ito. Galit na galit siya at nag-umpisa na namang tumulo ang kanyang luha. Talia, babe, I'm sorry kung naghintay ka sa akin kagabi. Ang totoo niyan, habang papunta na ako sa restaurant, mayroong pumara sa kotse ko. Bumaba ako ng kotse para tingnan kung ano ang kailangan nila sa akin, pero may pumalo sa batok ko at nawalan ako ng malay. Paliwanag ni Miguel kay Talia. Nagulat naman si Talia at nitan sa sinabi ni Miguel. Maniwala na sana si Talia pero nang maalala niya ang sinabi ni Vanessa na nagsik sila ni Miguel ay biglang sinampal ni Talia ang mukha ni Miguel. Napangiwi si Miguel dahil sa lakas ng sampal ni Talia sa kanya. Nawalan ka ng malay pero nasa kandungan ka ni Vanessa. Miguel, wag mo naman akong paglaruan. Tama na, ang sakit-sakit na, Miguel eh. Alam mo ba kung gaano ako ka-happy kahapon? Abutin nga ang ngiti ko nang bigyan mo ako ng damit at alahas at excited ako sa dinner date natin. Ang saya-saya ko, Miguel eh. Pero ginago mo ako. Pinaasa, nagmukha akong tanga sa kakahintay sa taong wala namang planong pumunta. At higit sa lahat, pinaniwala mo ako na sa hindi totoo, Miguel. Pinaniwala mo ako na mahal mo ako at kahit hindi naman totoo. Ang sakit-sakit dito, Miguel eh. Ang sakit dito, sabay turo ni Talia sa kanyang dibdib. Lumapit sa kanya si Miguel pero sinampal niya ito. Pero kahit ilang sampal pa ang natanggap ni Miguel, niyakap pa rin niya si Talia ng sobrang higpit. Matigas si Talia at tinulak niya si Miguel. Talia, nagsasabi ako ng totoo. Pinakidnap ako ni Vanessa at dinala niya ako sa kanyang kondo. Talia, kahit ngayon lang, paniwalaan mo ako. Please, nagsasabi ko sa iyo ng totoo. Patawarin mo ako, Talia. Please, tingnan mo ang mga mata ko. Kausapin mo ako, Talia. Maniwala ka, mahal na mahal kita. Saad ni Miguel pero matigas pa rin si Talia. Tumalikod ito at pumasok sa kwarto. Sinungaling ka, Miguel. Tinawagan kita pero ang sabi ni Vanessa, nakatulog ka sa pagod at ang sabi niya, nakarami kayo. Ang galing mo naman, Miguel. Hindi mo ba naisip na buntis ako? Paano kung may masamang nangyari sa amin ng anak ko? Kaya mo bang dalhin sa konsensya mo? Singhal ni Talia. Talia, nagsasabi ako sa iyo ng totoo. Maniwala ka sa akin. Wala akong alam sa mga nangyayari. Nagising ako isang umaga na nasa kama ni Vanessa. Mga tauhan ng daddy niya ang humarang sa akin kasama si Vanessa. Umiiyak na rin si Miguel habang nagsasalita. Naintindihan niya ang galit ni Talia dahil ang buong akala nito na niluloko na naman siya ni Miguel. Biktima lang naman silang dalawa sa kabaliwan ni Vanessa. Nakita ni Nathan na nagsasabi ng totoo si Miguel. Nagpaalam siya sa dalawa na lumabas ng kondo para makapag-usap sila ng maayos. Umupo si Talia sa sopa at tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Pinagmasdan siya ni Miguel, naawa si Miguel sa kanyang asawa. Nararamdaman niya ang sakit na naramdaman nito. Pumapatak na rin ang kanyang luha. Tinanggal ni Miguel ang mga kamay ni Talia na nakatakip sa mukha nito. Ayaw pa rin tumigil ni Talia sa kanya, hinawakan niya ang mukha ng kanyang asawa. Pero umilag si Talia. Huwag mo muna akong kausapin, Miguel. Sobrang sakit pa dito eh. Hindi pa kita kayang kausapin. I'm sorry, Miguel, pero ayaw mo na kitang makita, sabi ni Talia habang humahagulhol ng iyak. Talia, naiintindihan ko ang galit mo sa akin, pero Talia, ang saya ko kahapon. Excited ako na makita ka na suot ang gown at alahas na binili ko para sa'yo. First date natin yun, Talia. Pinaghandaan ko ang araw na yun, pero bakit ganito ang kahinat na ng lahat? Tinatanong ko ang Panginoon, wala na ba akong karapatan na maging masaya kasama ang pinakamamahal kong asawa? Talia, maniwala ka sa akin. Nagsasabi ako sa iyo ng totoo. Mahal na mahal kita, Talia.
saad ni Miguel habang humahagulhol ng iyak. Nakita ni Talia ang itsura ni Miguel, tinitigan niya ito at pinunasan niya mukha ni Miguel na puno ng luha. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Talia at nilagay niya sa kanyang bibig. Talia, tinitigan mo ako. Hindi mo na ako iniiwasan. Naniniwala ka na sa akin, Talia, di ba? Tanong ni Miguel kay Talia habang nakangiti. Masaya niyang makita niya ang mga ngiti ni Talia. Talia, pwede na ba kitang yakapin? Tanong ni Miguel kay Talia. Tumango si Talia at siya na mismo ang yumakap kay Miguel. Miguel, wala bang masakit sa iyo? Hindi ka ba sinaktan ng mga tauhan ni Vanessa? Nag-aalalang tanong ni Talia. Talia, masakit pa rin ang batok ko na hinampas ng barel. Naniniwala na wala na ang sakit, Talia, dahil naniwala ka na sa akin. Ang masakit kung hindi mo ako pinapaniwalaan. Kumusta ka naman dito, Talia? Saan ka natulog? Nag-alalang tanong ni Miguel. Sa kwarto ni Nathan, Miguel, huwag kang mag-isip ng masama sa akin dahil pagod ang utak at puso ko sa kakaisip sa iyong magdamag. Sa kabuntis ako. Pag-isipan mo kami ng masama, nakangiting saad ni Talia. Hinawakan ni Miguel ang mukha ni Talia at dahan-dahang lumapit ang labi niya sa labi ng kanyang asawa. Tumayo si Miguel at nagtungo sa pinto. Nilak niya ito at binigyan niya ng pilyong ngiti sa Talia. Bumalik siya sa sopa kung saan nakaupo pa rin si Talia. Hinawakan niya ang kamay nito at inilagay niya sa kanyang dibdib. Talia, nandito ka sa loob. Ikaw lang ang tao dyan. Walang sino man ang pumalit sa posisyon mo sa puso ko. Malimbing na sinabi ni Miguel. Natutuwa si Talia sa kanyang narinig. Dahan-dahan hinawakan ni Miguel ang dalawang ni Talia at pinisil-pisil niya ito. Miguel, sa mansyon na tayo, wag dito. Nahiyang saad ni Talia pero binigyan lang niya si Miguel ng matamis na ngiti. Talia,